Magandang araw po sa ating lahat. Yung po tayo manalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng bukas na pag-iisip, bukas na puso, maunawaing puso, para maunawaan namin ang iyong mga aral. Aming Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kapangyarihan, naway, bigyan mo kami lahat ng bagay namin hiniling para maunawaan namin ang ibibigay mo sa aming araw, ngayong araw nito. Amen. Okay. Lecture 104 na po tayo mula sa libro ng Mateo, chapter 5, verse 43 to 45. Ito po ang sinabi po ni Jesus. Yan. Narinig ninyo. Sinabi noon, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapotan ng iyong kaaway. Ngunit sinabi ni Kristo, sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo ay maging tunay na anak ng inyong Ama na nasa langit. Ito ang salita ng Diyos. Yan, salamat sa Diyos. Okay, mahirap po ba ibigin ng kaaway? Parang mahirap, no? Yan. Madali pa yung batas ni Moises. Atun for atun, anay for anay. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Panahon po ni Moises po yun, wala po sa libro po ng Leviticus. Yan. Kaya po sinabi po ni Jesus, narinig niyo, sinabi noon, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapotan ng iyong kaaway. Yan po. Simple sinasabi ni Kristo, narinig niyo noon. So mula po sa libro ng Leviticus, sinabi ni Moises, ginawang batas ni Moises yan. Gantihan. Kung ano yung ginawa, gagantihan. Ngunit si Kristo po, hindi lang niya basta sinabi, ibigin mo ang iyong kaaway, panalangin mo ang umuusig sa inyo. Anong ginawa niya? Hindi niya lang sinabi, ginawa niya rin ito sa krus. Nakapako siya. Yan po yung unang 7 palabras. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya po, upang kayo ay maging tunay na anak ng inyong Ama na nasa langit. O, di ba? Pag yan po, nadinig ninyo, ginawa ninyo, magiging anak kayo ng Ama sa langit. Okay. Mahirap po, no? Mahirap. Kaya ako po yung magkukwento. Okay. Meron pong magdalawang magkaibigan nangangaso. Alam niyo, nangangaso na mamaril ng mga hayop, no, sa gubat. Sa kakalakad nila, sa kalaliman, kaibuturan ng bundok, napunta sila sa lugar na kung saan maraming ahas, cobra. Pareho sila nakagat. Pareho silang nakagat, yung magkaibigan. Yung isang nakagat, ang ginawa niya, hinabol niya ng hinabol yung kumagat sa kanya na ahas. Kasi yung cobra, mabilis yan. Lalo na nasa damuhan, mabilis yan. So, hinabol niya ng hinabol. Yung isang naiwan, hindi siya naghabol. Ang ginawa niya, kinuha niya yung kutsilyo, sinugatan niya yung kagat, pinadugo niya, tinalian niya yung binti niya, at hinahanap niya yung kaibigan niya, tinatawag niya, wala. Ginawa niya, bumaba siya sa bayan, nagpa-hospital siya. Nabuhay siya. Sinabi niya dun sa mga taong bayan na may kaibigan din siya nakagat, naiwan sa gubat. So inakyat nila at nakita nila yung kaibigan niya patay. Bumubula ang bibig. Yan po yun. So ano lesson dito? Tayo po maraming beses nakakagat. Nagagawa tayo ng mali. Ano ang reaksyon natin? Gumante. Habulin mo yung ahas. Habang yung lason, kinakain ka ng lason. Ano ang lason? Yung lason po, yung galit ka rin. Yung lason, yung inis na inis ka. Yung lason, yung magdidemanda ka pa. Yung lason, gusto mong awain. Yun ang lason. Na, eventually, bubula bibig mo, mamamatay ka. Ganyan po yung nangyayari po sa marami sa atin. Hindi na po ako babanggit ng karakter, pero nagso-social media kayo. Pag nag-social media kayo, tanggapin nyo. May aaway sa inyo. Halimbawa, labas mo lang yung picture mo. Labas mo yung picture mo. May magsasabing mataba ka, may magsasabing mapayat ka. Tama? Kalahati magsasabi ang taba-taba mo, kalahati magsasabi ang sexy mo. Ano gagawin mo? Sino ang awayin mo doon?
Samantalang, moving forward po tayo para yung lason, walang epekto. Marami po sa atin, sino kaya nang kulam sa akin? Yan. Meron tayong pasyente, gumaling. Nakulam. Ang susunod na tatanong niya sa akin, sino kaya nang kulam sa akin? Hindi mo po sasabihin. Bakit? Wala kang kapangyarihan, kaya ka nakulam eh. Ba't gusto mo pa malaman? Makikipagbabag ka? Tama? Kaya mo na sa marurunong yun. Iwan mo na sa amin. Naintindihan niyo po? Hindi na para sa'yo alamin yon, kundi para sa amin, para harapin yon. Tama? So may mga bagay-bagay po sa mundo na nilalason natin yung sarili natin dahil sa kagustuhan gumanti. Alam niyo po, marami pong bagay na hindi naman sinasadya yung pagkakakagat sa inyo, katulad nung sa ahas. Yung ahas ba nagpunta sa tao para kagatin? O yung tao nagpunta sa lugar ng ahas, kaya sila nakagat? Yung po yung mga hindi sinasadya, aksidenteng nangyari. Tama? Ganun po yung pangyayari. Minsan galit na galit kayo, may nangutang, hindi nakabayad. Gusto niya makabayad. Kaya lang yung inaasahan niya, hindi dumating. O kaya ang problema, ikaw nangangailangan, ikaw ngayon na naman problema. Galit na galit ka. Hindi sa magalit ka, magdasal ka sa Diyos. O Lord, bakit magdadasal? Kasi sila yung may atraso sa akin. So pinapatawad ko na sila, iniibig ko sila, paala ka na sa kanila. O magiging tunay na anak ka na ng Ama na nasa langit. Yan ang sinabi. Meron ba namang anak na hindi pinakikinggan? May anak ba kayo? Di ba nakikinig kayo? Nakikinig kayo? Kung ano yung sinasabi na anak nyo, gusto nyo pagbigyan lahat. Tama? So, yun po yun. Kasi, sabi nila, magdadasal ako, ba't hindi pinagbibigyan? Eh kasi, may mali. Palagi ko sinasabi, sa mga nagpapadasal sa akin, iwan nyo sa akin yung problema nyo. Ako nang bahala. E ang ginagawa nyo, di may agam-agam kayo, anxiety, sabi mo nga. Pag uwi mo, dala-dala mo pa rin yun. Dapat iwan mo na rito. Naglabas ka ba ng basura sa bahay mo, papunta sa kalye, tapos pagpasok mo, dala mo pa rin yung basura? Meron bang ganon? Wala. Iwan mo na yung basura mo sa basurahan. Ganon din po yun. Lahat ng mga problema, iniiwan sa Diyos yan. Siya nang bahala. Siya ang basurero ng mga problema natin eh. Lahat ng mga bagay-bagay, siya ang bahala. Eh, ang problema nga, ayan. Hindi tayo handang magpatawad. Handa kayo makipagbabag. Di ba? Parang buntisan din ngayon. Daming buntis. Kailangan mga anak. Kabuanan na rin, pareho kayo. Magsabay na kayo para buy one, take one. Para makatipid. Hinabol nyo talaga yung dragon, ha? Gusto nyo talaga magka-dragon baby, ha? So, naiintindihan po ninyo. Lason po ang galit. Lason po ang paghihiganti. Lason po ang nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Kasi yung pagkagat ng ahas, hindi naman niya inisip na kagating ka eh. Kinagat ka lang niya dahil by instinct. Gusto ka niya kagating. Protektahan ang sarili niya. Correct? Tapos hahabulin mo. Tingnan mo yung isang kaibigan, pinadugo niya. Ganun ang gagawin. Mag-first aid ka. Masakit. Ginawa sa akin. First aid. Kalimutan yung sakit. Takbo ka sa ospital. Move on. Tuloy ang buhay. Dahil buhay ka pa eh. Tingnan mo yung isa. Patay. Ganyan po ang ginagawa natin. Niloko ka ng mag-anak mo. Mura lang naman yun, okay na yun. Pero gusto mo makipagbabag, pinapayuhan din kita. Kung ayaw niya magbayad, dala mo na lang. Mababalik pa sa iyo yun. Yan. Sa kanya, mas malaki mawawala.
May karma kasi. The universal law ay karma. Alam niyo po, may good karma, may bad karma. Alam niyo po ba yun? Hindi pag sinabing karma, bad karma palagi. May good karma. Pag gumawa ka ng kabutihan, babalik, kabutihan. Ayan. Okay? Pag wala kang pera, mamigay ka na ng pera. Ano mo pa yung pera mo? Wala ka na ng pera eh. Naalala ko talaga yun, nagsimba ako sa Quiapo eh. Actually, yung araw na yung bata pa ako, hindi talaga makalimutan yun. Ang pera ko na lang, pamasahe, mula Cubao hanggang Quiapo. Eh, Harrison pa ako, di ang layo. Eh, hindi naman ako, mabait na bata ako, hindi ako tumatalon sa jeep eh. So, bababa na lang ako sa Quiapo, maglalakad na lang ako mula Quiapo hanggang Harrison. Buendia po. So, may barya pa ako natira, nagsimba ako sa simbahan, tapos binigay ko na lang yung barya sa pulubi. Sabi ko, hindi ko naman kailangan na yan eh. Maglalakad na lang ako. Okay. So, naglakad ako mula sa Quiapo, papunta sa Santa Cruz. Babaybayin ko yung daanan ng jeep kasi hindi ko na maalam pa yun. Pagdating ko sa Santa Cruz, may nakita akong kakilala, kapitbahay namin. Sabi niya, samahan mo ako. Sabi ko, wala akong pera. Hindi, ako marami ng pera. Nabili siya, binilan akong damit. Montagot. Tatandaan niyo ba yan? Hindi ko talaga makalimutan yung Montagot. Kung Nike ngayon, Montagot nung araw, di ba? Kung mga Lacoste ngayon, Montagot nung araw. Tama? Okay. Tapos, sabi niya, tapos namin mamili, sabi niya, kain tayo. Kumain kami sa Good Earth. Alam mo yung Good Earth? Kung may mall ngayon, yun ang pinaka-mall nung araw, yung Good Earth Emporium, di ba? Sa Avenida. Tapos, nanood pa kami ng sine. Nilibre niya pa ako sa sinihan. Saya namin sa sinihan. Magka-holding hands kami. Ang pangalan niya po ay Joey. Lalaki po siya. Magkaibigan eh. Di ba? Magkapit-bahay. At umuwi kami, hindi kami naglakad. Hindi kami nag-jeep. Nag-taxi kami. Yung taxi ko wala pa aircon eh. Yan, memoryang yan, hindi ko talaga makalimutan. Kasi wala na akong pera eh. Yung uling pera ko, pinamigay ko na. Handa na akong magsakripisyo, handa na akong maglakad. Kasi hindi nakakasya yung pamasahe ko mula Quiapo hanggang Harrison. Pero pinuhin mo, nakataksi ako umuwi, may mga tagot ako, nakanood ako sine, at kumain kami sa labas. Ice cream. Doon sa Good Earth, di ba? Sa taas. Tapos may sinihan, di ba? Sunod tuloy-tuloy na yan. Hindi ko makalimutan yung bata pa ako, pero hindi ko makalimutan yun. Kaya ako, pag wala akong pera, yung natitirang pera ko, pinamimigay ko na. At ang palaging kapalit, mas malaki. Ang hirap, no? Wala ka ng pera, pamimigay mo pa. Halimbawa, kung kailangan mo 1,000, kailangan mo 1,000. Tapos ang pera mo 100 na lang. Ang layo. Tama? Ano gagawin mo sa 100 mo? Mamigay mo na. Ganun po ginagawa ko. Kasi hindi mo naman pakikinabangan yun dahil 1,000 kailangan mo. No? At pagtapos mo pamigay yun, bigla ka magkakaroon ng 1,000. Kasi ganito po yan. Pag may hawak ka 100, pag inagisa ka na 1,000, masasalo mo? Hindi. Kasi nakaganyan ka eh. Pag pinakawalan mo 100, lumasal ka sa Diyos, inagisa ka na 1,000, masasalo mo? Hindi. Masasambot mo. Yun po yung konsepto na pagiging anak ng Diyos. Sa mga maniniwala. Tingnan nyo si Kristo. Hindi niya lang basta sinabi, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam kung nilang ginagawa. Makapangong sa krus. Hindi niya lang sinabi, ginawa niya. O anong ending? Anak siya ng Diyos. Siya yung kinikilala natin. Correct? Huwag kayong maghabol sa lason. Habol kayo ng habol sa lason eh. Alam mo ba, habang hinahabol mo yan, takbo na takbo yan. So habang tumatakbo yan, lason na lason ka na. Problema ka na. Manahimik ka. Try mo lang manahimik. Ako, pag marami akong bayarin, walang pambayad, nagkukulong lang ako sa kwarto eh. Kulong lang ako. Dasal lang ako doon.
O, tapos nood ako TV. O, dasal uli ako. Hindi naman tuloy-tuloy. Basta, bahala ka sa akin. Pinatutunayan ko siyang bahala. Nakakulong ako eh. Ginawa ko na lahat ng pwede ko gawin. Gawin niyo muna lahat ng pwede niyong gawin. Di po ba? Pag wala na, ang buhay napakaiksi. Huwag kayong, ano nga tawag doon? Nai-stress. Si nanay, may anxiety, nai-stress. Nanay, lahat ng tao tatanda. Di ba? Hindi raw mga makatulog. Hindi mo tulog. Harap. Kaya maingay. Pero hindi makatulog daw yan. Tulog. Kanya ka din. Hindi makatulog, pero tulog. Kaya mamaya reklamo niya, hindi makatulog. Mamaya reklamo niya, hindi makatulog. Yan yung sinasabi ko. Niloloko lang natin ang sarili natin. Pinapatayin natin ang sarili natin sa sariling lason na tayo mismo ang may gawa. Sabi ko nga, bawal mag-isip ang walang isip. Isip ka ng isip. Ano, naisip mo? Wala. Manahimik ka. Manahimik ka. Di ba? Naintindihan po natin. Hindi makatulog yan. Sarap, di ba? Kaya mamayang gabi, hindi na makakatulog. Tulog eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Reklamo ko ngayon na reklamo hindi makatulog. Parang ako, hindi ako makatulog kagabi kasi marami akong ginagawa. Itulog naman ako kanina bago ako bumaba, kaya ako tanghali. Nakatulog ako. Hindi ako nagre-reklamo hindi ako makatulog kasi nakatulog ako, ibang oras lang. Kasi naman sa inyo, problema sa inyo, pag alas 12 tanghali, kailangan kumain. Pagkagising sa umaga, dapat mag-almusal. Pagdating sa gabi, dapat mag-ampunan. Kami hindi. Pag gutom na tayo, kain. Pag gutom na tayo, magluto, kumain. Pagtapos ng merienda na kagad. Kung magkasunod tanghali ako tsaka merienda, gusto namin eh. Pakialam mo. May tanong ako sa inyo. Iinom ba kayo ng tubig kung hindi kayo nauuhaw? Hindi. Pwede bang alas 12, iinom ka, alas 3, iinom ka, alas 9, iinom ka? Meron bang ganon? Wala. Iinom ka lang pag nauuhaw ka. Bakit naman kumakain kayo pag alas 12? Dahil tanghalian. Kaya alauna pa lang, nahihilo na kayo. Nalipasan na kong gutom, unggoy. Isang oras pa lang, nalipasan ka na ng gutom. Hindi totoo ang buhay niyo. Kayo ang pumapatay sa sarili niyo. Alam niyo kung bakit? Hindi pa natutunaw yung kinain mo ng almusal, manananghalian ka na. Ang palatandaan na natunaw na yung kinain mo, nagugutom ka na. Kung alas 12 nagugutom ka na, kumain ka. Pero hindi ibig sabihin, alas 12 kumain ka dahil alas 12. Itbulaga na daw. Uy, itbulaga na, kain tayo. Di ba? Palatandaan, pag nauuwaw ka, iinom ka ng tubig, nauuwaw ka. Tama? Nauuwaw ako, inom na akong tubig. Hindi nagsasabi ng oras. Ganon din na nagugutom. Ganon din ang inaantok. Pag inaantok, tulog. Kahit anong oras, hindi ka makatulog, no? Kita mo, hindi rin siya makatulog. Sarap lang tulog mo. Natulog ako. Tanong niya, natulog ba ako? Sila ang testigo, tawa kami ng tawa. Sabi ko, yan, tingnan mo, hindi raw makatulog. Tulog. Ayan pa, isa. Di ba ang boses ko nakakapagpatulog? Marami po tayong maling ginagawa. Kaya tayo nagkakasakit, kaya tayo nagkakaproblema. Mali sa batas ng universe, sa batas ng tao. Tama? Nagtatanim tayo pag tag-ulan, uulan, pag panahon ng tagtatanim. May panahon-panahon po yan. May panahon tayong magtipid, may panahon tayong gumastos. Tama? Ang problema sa inyo, wala na kayong pera, gastos pa kayo ng gastos. Ito pa, mabigat. Bili kayo ng bili na mamahaling gamit, di nyo naman ginagamit.
Bumibili kayo ng pang-alis, hindi nyo sinusuot. Hanggang kalalakihan nyo na, hanggang kalulumaan ay pamimigay nyo, hindi nyo sinuot. Tanga kayo eh. Kaya wala kayong pera eh. Kami wala kami binibiling pambahay. Ang binibili lang namin pang-alis. Suot namin yung pangbahay, sunod namin yung pang-alis. Kaya pag mamimigay na kami ng damit, wala naman pamigay, durog na. Eh kayo, pag namigay kayo, ang gaganda kaya ng damit. Nasunugan to, tignan nyo yung damit niya, ang ganda. Eh lahat ng pinamigay nyo, ang gaganda eh. Tama? We make our own problems. Di ba? You create your own problems. Yung lason, pinapakalat nyo. Yung mga buntis. Makakana kayo na normal. At dito yan, sigurado. Normal po kaya? Ba't abnormal ka ba? Yan mga patitignan yan. Mga kabuhanan na eh. Pustahan, no? Normal po ba? Naka-live tayo. Buti na lang, bigla ako naalala. Manganganak kayong normal. Huwag maniwala sa doktor. Sabi mo sa doktor, Dok, wala akong pambayad. Inormal mo ako. Normal mo ako. Alam niyo ba manganganak ang tao ng pusa? Kahit pasuhiya, kahit nakapulupot. Totoo naman eh. Kasi naghahawan pa yan bago lumabas. Iikot-ikot pa yan. Pupulupulupot pa yan. Lalabas yan. Sa laki ba naman ng ano? Sipit-sipitan. Lalabas yan. God has made you perfect. Perfecto pagkagawa sa inyo. Nakita niyo yung aso? Sila mag-isa. Ilan pa yung nilalabas? Oh, di ba? Kayo, isa lang ilalabas yung ayoko na. Next year, buntis na naman. Pang ilang baby mo na yan, ate? Pang-una rin. Yan ang punta mo rito, no? Kung normal. Bakit abnormal ba kayo? Normal yan. Ilagay nyo sa utak nyo. Ang doktor, kinukondisyon na kayo na cesarean kayo. Correct? Na suhi. Kahit subi pa yan, kahit nakabale-balentong yan, iikot yan. Habang nanganganak ka, iikot yan kasi maghahanap ng lalabasan yan eh. Kala mo ba pag pumwesto na, yun na yung pwesto niya hanggang manganak ka? Hindi. Habang nanganganak ka, iikot yan ng iikot. Hahanap yan ng butas na lalabasan. Alam niyo ba yun? Iikot pa yan. Kaya tinutulak, pinuposisyon yun. Kaya yung umbilical cord, ano yung umbilical cord? Puso. Pumupulupot pa rin yan, pero hindi mamamatay yan. Hindi mamamatay yan. Wala namang oxygen pa eh. Mamamatay yan pag matagal na nakalaylay, nakapulupot, nakalabas yung ulo. O, sa kalsada ka ng anak nun. Eh, pero pag may nagpapaanak sa'yo, tatanggalin na agad yung pulupot sa leeg kasi oxygen na yung hihingayin niya. Kinukondisyon ng doktor na magpa-cesarean ka dahil pag cesarean, pagdating niya, bibiyakin ka na lang. Hindi na mag-aantay ng labor yan kahit hindi ka nagle-labor. Sasaksa lang pang-induce para bumuka, mga anak ka na. Bibiyakin ka na. Bayad ka na. Eh, no-opera ka eh. Ang labor, kung tsaka lahating araw ka na nag-iiri doon. 2 shifting na nakakita ng puday mo. Nakabuka ka doon, di ba? Labor na labor ka doon, di ba? 2 shift na ng mga doktor at saka nurse ang nakadaan sa'yo, nakaganon ka pa rin. Kaya ayaw nila na normal. Alam niyo ba yun? Ang hirap mag-labor. Kasi imbis na iiri mo, pinipigil mo yung iri. Kasi masakit eh. Pero subukan mong iiri ka agad yan. Maglakad ka mula dito hanggang Baclaran. Baka sa Cabias nan pa lang, nanganak ka na. O, di walang bayad.
Di ba? Ang dami po kasing buntis. Isa tatanungin niya, normal po ba? Normal yan. Hindi ka naman abnormal eh. Ang mga cesarean po, yung merong health condition, mataas yung eclampsia, mataas yung BP, yung may mga diferensya sa utak na babae, yung ina, siyempre meron po mga ganyan yung nabubuntis. Pero yung mga ganyan, mukha naman kayo normal eh. Di ba? Abnormal ang pagkapili nyo sa nakabuntis sa inyo. Pero mukha, maliban doon, normal naman kayo. Tawa ng tawa yung nanay na nakabuntis sa'yo. Yung biyanan mo. Ikaw, asan yung nakabuntis sa'yo? Mamasada. Very good. Kailangan niya mamasada. Mahal mong anak. Halos 100,000 na. Doon na kayo sa pabelya. Ako sa labas na kayo. Libre lang. Bigay ka 20 pesos 100. Ang gagaling kaya ng mga nagpapanak sa pabelya ay public hospital lang, pero ano, yun ang pinakamagagaling. Nagsi-cellphone pa yun habang nanganak eh. Tatlo-tatlo inaanak nun. Ang gagaling nun. Yun lang ingatan nyo, baka magkapalit-palit. Kaya pag nanganak ka, huwag kang matutulog. Kasi tatabi sa kama mo, tabi-tabi kayo dun. Baka magkapalit-palit. So, naiintindihan po natin. Wala tayong problema na hindi natin kaya. Tayo lang ang lumalason sa isip natin. Tayo lang nagpapahirap. Oo, iba-iba buhay natin. May mayaman, may mahirap. Pero kasi ang mali sa atin eh. Pag ang mahirap, mangungutang yan ng pera para ibili ng cellphone. Yung mayaman, mangungutang yan para inegosyo. Correct? Yung po yun. Kaya ang mayaman, yung mayaman. Okay, ganito po yan. Mahirap ka lang, nangutang ka, bumili ka ng cellphone. iPhone 16 na ba? 15? 90,000. Bumili ka ng kalabaw. Mag-asawa. 35 ang isa. So, dalawa. 70. May 20 mil ka pa. After 4 years, yung iPhone 16, 20 na. Luma na. Bulok na. Yung kalabaw na mag-asawa, ilan na kaya? 4 na. Kasi taon-taon naman nanganganak ang kalabaw eh. O, di mayaman na siya. Yung halaga ng pera niya, 140,000 na. Yung halaga ng cellphone mo, wala na. Kaya kayong mahirap. Ako po, ba't ako mayaman? Sabi nung asawa ko, masaya ka na lang, andito lang tayo. Linggo kasi. Nunood kami ng mga Netflix, mga ano. Sabi mo, masaya ka na dito. Magkano yung TV? Ang laki ng TV, oh. 100,000. Magkano yung Netflix? Binabayaran. Lahat ng magaganda nandito. At ang pinaka-importanting tao nandito. Ba't ako lalabas? Sige nga. Ba't kayo lalabas? Bili kayo ng bili ng mga mahaling gamit. Nilalagay nyo sa loob ng bahay nyo. Tapos kakain kayo sa labas. Tama? Bumili kayong kaldero, yung mga lutuan na mamahalin. Bumili kayong microwave. Lahat binili nyo. Tapos kakain kayo sa labas. Di ba mali? Tama? Kaya po ako may pera. Kaya po ako mayaman. Kasi alam ko, bibili ko yung magaganda sa labas. Papasok sa loob ng bahay ko. Sa loob ng bahay ko mismo, dapat masaya ako. Dahil lahat ng magagandang bagay pinasok ko sa bahay ko. At ang pinaka-importanting tao, nasa loob ng bahay ko. Pag nagpunta ka sa mall, sino-sino lang ka sa lubong mo dun eh. Eh sa loob ng bahay ko, andyan yung anak ko, andyan yung asawa ko. Di ba? Masaya. Di ba? Sabi niya, eh, gusto ko umorder. Oh, order tayo. Order lang pala eh. May Grab na, di ba? Ako po, alam ko po yan. Hindi ko po nilalason ang sarili ko. Nilalason natin ang sarili natin sa paggawa
ng maraming problema. Tapos hindi nyo naman kaya. Tama? Diba? Hindi raw makatulog. Tulog na naman. Di nagising. Dahil nagising, galing sa tulog. Yun ang sinasabi sa inyo eh. You make yourself problems. Kalimutan niyo ang problema. Maniwala kayo may Diyos na kahit anong problema. Yung meron isang doktor na may cancer, hindi ko nababanggitin. Sabi niya, kailangan niya daw ang prayer para mabuhay. Pero, aminado siya, kaya siya nagkasakit dahil sa pambabas. Mali. Kaya siya nagkasakit, pinili niyang lasunin ang sarili niya sa pagkapikon. Correct? Kailangan niya ng dasal, pero kailangan din natin lahat magdasal para sa sarili nating problema. Paano magdasal? Tatawagin niyo ang Diyos. Paano magdasal? Glorify God first. Sabihin mo, makapangyarihan Diyos sa lahat, babatiin mo po siya, dahil yan po ang tinuro ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, lahat, you glorify God first. Ano yung Tagalog ng glorify? Sambahin mo muna ang Diyos bago kayo manghingi ng kailangan nyo. Dahil po, pag nandiyan ka lang sa lobas ng gate, hanggang hindi mo kinukuha yung atensyon ng tao sa loob, doorbell, katok, hindi ka mapapansin. Correct? Yung po ang pag-doorbell. Magdo-doorbell ka. Glorify God. Magdo-doorbell ka. Amang makapangyarihan sa lahat, mapupuno ka ng grasya. Tama? Without calling the attention, hindi ka pagbubuksan ng gate, hindi malalaman ng Diyos na nandun ka sa labas ng gate na nagdadasal. Kaya po mamaya, sa hiling niyo po, glorify God. Bago po ako bumaba sa bawat sa inyo, sabihin niyo po sa mga pangyarihan Diyos, kapangyarihan ay nasa Kanya lahat. Walang imposible. Naniniwala kayo. At lahat ng hinihingi niyo, makukuha niyo. Ako po si Anthony Vivero. Maraming po salamat.